What's up mga kaasang? At ayun no, for today's video, nandito ako ulit sa farm ngayon at update natin kung ano nangyari doon sa farm, kung kamusta na nga ba yung mga isda natin dito, at pakita ko sa inyo kung ano na yung kalagayan ng ating farm dito sa Binyan, alright? So yun mga kaasang, no, nandito nga tayo sa farm sa Binyan at ayun, medyo nalinisan na ni Mrs. Naglinis na siya dyan, nagwalis-walis na siya. Ayun, shoutout kay Mrs. At maraming salamat dahil binalisan niya yung mga dahon na tuyo na problema talaga natin noon pa. So doon niya nilalagay yung mga tuyong dahon. Tapos yan, parang bundok na nga dyan. So ayun, ang update natin dito sa farm, kung makikita nyo, medyo nagkakaproblema talaga ako noon pa naman dito dahil dito sa puno na yan, yung mga dahon niyan, yung mga bulaklak niyang malaking puno ng mangga na yan, bumabagsak dito. So hindi nga natin masyado nababantayan yun. At nung nandito pa si Papa, siya talaga yung tumututok doon dahil siya yung nandito. So ngayon wala nga si Papa na at yung pamangkin ko ang pinagkatiwala ko dito. Ang problema ng pamangkin ko nag-aaral kasi yon, so high school pa lang din kasi siya at hindi natin pwedeng i-push talaga siya na araw-araw niya to maalagaan o mapagtrabahuan niya na para talagang malinisan niya. So ang nangyayari, napapabayaan talaga. So may mga isda tayo dito na halos naghihingalo na kagaya nito. Ito may mga namatay na nga. Ito yung mga ano natin, mga albino full platinum, nagapis. So yung mga ganito, ang plano ko, kunin ko na yung mga isda. Pwede ko silang ilipat dito, pwede ko nang iuwi. Tapos tatanggalin ko na yung tubig. Tatanggalin ko na yung tubig nitong mga ganitong klaseng tub. Tapos bawasan na natin ang hangin yan. So ayun nga, yung kalagayan ng mga tubig dito hindi maganda, no? May mga hindi talaga clear. Kahit ito dati laging clear yan, yung mga muli natin. Hindi na clear. Wala na ako masyado. Konti na lang yung nakikita kong clear kagaya nito. Ito kasi may mga sponge filter to, tsaka malakas yung tubig. Minsan kasi yung pamangking ko kasi hindi niya napapansin. Wala nang bula yung mga ganito, yung mga filter yan, sobrang dumi, oh. Diba? Paano bubula yan? Daming dumi. So, barado na, merong bula, konting-konti lang. Hindi kagaya nito, ayan, nalalakas. Dapat kasi ganyan kalakas para hindi yung tubig, hindi masyadong lumabo. Ayan, ito malabo na rin. Ito nga, nag-iba na kulay. Kulay baha na. Tapos ito, ayan, wala na rin may mga isda. Ito, ang dami pang to. Kaso, hindi na rin maganda yung kalagayan nila. So, i-drain ko na yan. I-drain ko na ito, yung mga feeder koi natin. I-drain ko na rin. At wala na talaga tayong magagawa dyan. Yung mga crayfish natin, ito lang yung medyo nababantayan na. Mag-green lang tubig niya pero buhay yung mga crayfish dyan. Dito may mga crayfish tayo dyan na lumalaki na. Malinaw yung tubig. Dito may mga railings. Diyan may mga railings akong nakita dyan kanina. Tapos yung breeder natin dito sobrang goods pa. Ayan yung mga breeder natin. Goods yung mga yan. So yung crayfish na yan hinantay ko na lang si Mitra na mag-message kung kailan niya ba kukunin. So ayun, ang problema talaga dito sa ating farm, hindi na talaga siya natututukan. So kahit nalilinisan naman namin to kada punta namin, hindi talaga kaya na once a week o every 2 weeks lang. Kaya nabago na yung plano. Marami magbabago dito sa mga darating na buwan. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo, kasi panoorin nyo na lang, abangan nyo na lang kung ano yung mga plano natin. So ngayon, yung mga ibang isda kukunin ko na. Yung iba i-drain ko na, tatanggalan ko na ng isda. Tapos ayun, yung mga tab ng pagtatanggalan ko ng mga isda, ko na, ibabakante ko na yung tubig. So yun, ito yung mga red natin, red bobtail platy natin, ang dami pa rin. Medyo nabawasan pero madami pa rin. Pwede ito pang simula. Pwede pang simula natin ulit. Mga imported dyan. Tapos ayun, meron ako nakita pa dito. Nakaraan, ito yung namatay yung lahat ng laman niya namatay. Ewan ko paano luminaw yan. Dati yung labo niyan So yung katabi niya naman ngayon, yung nangyari, ganon. Ang laman nito, feeder koi. Feeder koi yan. Sayang nga. So kukolektahin ko yung mga pwede kong kolektahin. Tapos, i-drain ko na rin siguro yan.
Tapos yun, tingnan natin kung ano yung mga mauuwi natin. Ito yung mga PKBM natin. Ito medyo, sabi ko ito yung bantayan ng pamangking ko. Nung nakaraan nga pinalagyan ko pa ng halaman. Tapos medyo malabo kasi talaga yung tubig. Kahit nilalagyan niya araw-araw yan, lumalabo talaga yung tubig. Ayan, oh. Kailangan dyan, ano talaga, bantayan niya araw-araw. Ito yung mga grow out natin, yung mga fry natin dati, naglaki yan na rin. Try kong kumuha dyan, iuwi ko na lang sa bahay, doon ko na lang palalaki yan. So yung mga gapis natin, ang dami pa. So ayun, yung iniiwasan ko nga mangyari ay maging ganito lahat at mapabayaan. Sayang naman yung laman. Ito, hindi ko lang kung may laman pa eh. Sobra din siya magpakain na yan. Makikita nyo, sobra siya magpakain. Yung mga pagkain na iiwan. Kahit nakakausap ka naman siya, eh, minsan sumasobra pa rin yung pagkain niya doon sa mga isda. So ngayon, lilinisan ko yung kukunin ko yung mga pwede natin kunin. Pakita ko sa inyo yung mga kukunin natin. Tapos kung ano yung mga mababakante. Alright? Gawin ko na ngayon yun. Tignan natin guys kung may mga sasave pa tayo dito. Kasi may nakita pa mga lumalangoy. Ayan o. Meron pa eh. Sayang naman. Ayan, feeder ko yun o. Feeder ko, feeder. Ayan, dami pa nga. Alam ko nga isang set yan na ano eh. Madami talaga eh. May mga namatay na. Ayan, dami rin o. Mga malalaki. Pero may mga nakukuha pa tayo. Mga pure strain pa yan. Pwede pa natin palakihin yun sa bahay. So ito, kukuhanan ko lang to. Tapos itataob ko na yan. Tatanggalan ko na ng tubig. Pati ito. Tapos tignan natin yung mga molly. Kung kukuha ako ng mga molly or kakalat na lang natin. Konti na lang din talaga yung nakuha ko. Meron pa dito pero ang hirap piliin. Itataob ko na lang to. Hayaan ko na lang sila. Makakal na lang din yan. Kasi ito, try natin ilagay sa plastic. Iuwi ko sa bahay yan. Tapos ito, wala na rin yata laman. Tapos doon, may wala na rin laman doon. So babakaintihin ko na yung mga walang laman. At babaguhin natin yung set natin dito. Hindi ko alam kung kailan pero babaguhin natin yung set natin talaga. At mababago talaga tong farm. So abangan nyo na lang guys. Yung mga susunod natin gagawin. Ayun, surprise ko na lang kayo kung anong mga plano natin dito, alright? So yung mga kaasahan, dito na yung manager natin. Parang kakagising mo lang ata, no? Tanghali na, alas 12 na. So ito, kinukuha namin yung mga ano dito, mga mga gapi dito. Tapos tatanggalan na rin namin talaga siya ng tubig. So itong laman nito, feeder. Tapos ito, mga ano na to, mga culls, tsaka mga assorted na to, parang ano na, chops na. Ewan ko kung makuhanan pa namin yan. Tapos tatanggalan na rin ng tubig. Tapos ito, natanggalan na namin ng tubig. Ito, inaayos ko na. Medyo malabo yan ngayon, pero lilinaw yan pagdating ng tamang panahon kasi naayos na yung filter. Dito may mga naano tayo. Yan, tinanggalan ko to. Tinanggalan ko yan, 3. Bali 4, walang laman. Tapos try ko kumuha pa ng ibang mga isda. Kung may makukuha pa tayo, ito tatanggalan na rin. Tsaka to, mga chops na lang din yan. Tapos itong molly, dito muna yung mga molly natin. Dadagdagan na lang natin ng tubig. Tapos yun, balikan na lang natin sa susunod. Ito, ang dami pa, hindi ko alam kung ano strain to eh. MSBT ata ito. MSSBT, ito HB Red ata ito. Ay hindi, parang ano rin, feeder din. So yeah, meron pa tayong mga ibang mga natira. Ayusin na lang natin pagbalik, medyo marami pa tayong gagawin. Pero yun nga yung mga update natin ngayon. At yun, tingnan natin kung ano yung mga mauuwi natin. Alright? Na, matagal pa ba? Seryoso. Nakakahuli ka naman. Pati konti. Pwede na yan kaysa ano. Kasi tatanggalin natin tubig yan. Tapon na natin yung iba. Gaganda na ng mga molly ko. Lalaki na oh. Ay, lalaglag pa. Ito malalaki. Lumaki na yung mga molly natin. Yan, mga breeder size na. Yang adult. Yang adult.
So yung mga kasang, balikan na lang natin ulit. Kung kailan tayo makakabalik, hindi ko alam. Baka next week or next week. Ang kukunin ko lang ngayon is itong mga feeder. Natin kung may masave tayo dito sa mga feeder. Yung plastic lang. Tapos kumuha akong konting PKBM. Hindi ko alam kung magbebenta ako nito. Kung magbebenta ako ng mga ilang peraso. So ilang peraso lang yan. Walang 10 peraso to. At mamimili ako ng mga breeders kasi natin. Tapos ayun, siguro magbenta ako ng trio para sa allowance lang. Ang allowance ng ating manager. So ayun guys, tapusin na muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.